Hello, kamusta ka at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba? Minsan akala natin, kapag tumahimik tayo, bigla tayong hahabulin. Akala natin kapag hindi tayo nag-message, hindi tayo nagparamdam, o hindi tayo nag-react, mapapansin agad ng taong gusto nating mapansin. Pero lumipas ang isang araw, isang linggo, minsan isang buwan, parang wala lang. Siya? Masaya pa rin. Tuloy ang buhay. Ikaw naman, ikaw pa ang napapaisip kung bakit parang walang epekto ang pananahimik mo. Kung naranasan mo na yan, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang naniniwala na ang katahimikan ay parang magic, na kapag tumigil silang magsalita, automatic na mag-aalala ang ibang tao. Pero ang totoo, hindi lahat ng pananahimik ay may kapangyarihan. May katahimikan na puno ng lakas, pero mayroon ding katahimikan na puno lang ng paghihintay. Magkaiba ang dalawa. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit minsan walang epekto ang pananahimik mo at higit sa lahat, paano mo ito gagamitin sa tamang paraan. Hindi para manipulahin ang ibang tao, kundi para mas gumaan ang buhay mo, mas tumaas ang respeto mo sa sarili mo, at mas maintindihan mo kung bakit may mga taong hindi talaga naaapektuhan kahit anong gawin mo. Kaya kung handa ka na, samahan mo ako. Baka sa mga susunod na minuto, may isang realization kang matagal mo nang kailangan marinig. Alam mo, may kaibigan akong nagkwento noon. Sabi niya, hindi ko na siya kinausap. Gusto kong makita kung hahanapin niya ako. Lumipas ang ilang linggo. Ang nangyari, wala. Hindi siya hinanap. Hindi siya tinawagan. Hindi siya tinext. Ang mas masakit pa, nakita niyang masaya pa ang taong inaasahan niyang maghahabol. Doon niya naisip, bakit parang wala lang? At alam mo kung ano ang sagot? Dahil ang pananahimik niya ay hindi desisyon. Isa pala yung pagsusumamo na sana mapansin siya. Malaking pagkakaiba yon. Kapag ang pananahimik mo ay ginagawa mo para pilitin ang ibang tao na habulin ka, hindi na iyon tunay na katahimikan. Isa na iyong silent expectation. At ang problema sa expectation, kapag hindi natupad, ikaw lang ang masasaktan. Parang nagtanim ka ng puno sa disyerto, tapos umaasa kang mamumunga agad. Hindi dahil mali ang pagtatanim, kundi mali ang lugar at mali ang inaasahan. Kaya ang unang dapat mong maintindihan ay ito. Hindi magiging makapangyarihan ang pananahimik mo kung ang isip mo ay maingay pa rin. Tahimik nga ang bibig mo, pero sa isip mo, paulit-ulit mong chinecheck kung nag-online na ba siya. Tinitingnan mo kung may bagong post ba. Iniisip mo kung namimiss ka na ba niya. Tanungin mo ang sarili mo. Tahimik ka ba talaga? O hindi ka lang nagsasalita pero buong araw mo naman siyang iniisip? Magkaiba iyon. Ang tunay na katahimikan ay nagsisimula sa loob. Hindi lang sa hindi pagme-message, kundi sa pagtigil sa paghabol ng validation. Kapag dumating ka sa puntong kaya mong maging payapa kahit walang naghahanap sa'yo, doon nagsisimulang magkaroon ng tunay na lakas ang presensya mo. May isang kasabihan na gusto ko. Hindi lahat ng hindi nagsasalita ay mahina. Minsan, sila ang may pinakamalakas na kontrol sa sarili. At napakalalim nun. Kasi isipin mo, sino ba ang mas malakas? Ang taong hindi makatiis na magpadala ng 10 message kapag hindi nireplyan? O ang taong kayang igalang ang sarili niyang oras at emosyon? Hindi ibig sabihin na bawal magmahal. Hindi ibig sabihin na bawal magpakita ng concern. Ang ibig sabihin lang, huwag mong hayaang ang kapayapaan mo ay nakadepende sa reaksyon ng ibang tao. May isa pang dahilan kung bakit walang epekto ang pananahimik ng iba. Simple lang, sanay na silang wala ka. Masakit marinig, pero kailangan nating tanggapin. Kung buong relasyon o pagkakaibigan, ikaw ang laging unang nagme-message, ikaw ang laging nagtatanong kung kumusta sila, ikaw ang laging nag-a-adjust, natural lang na masanay silang nandyan ka palagi. Parang ilaw sa bahay. Hindi mo ito ganong napapansin kapag lagi itong nakabukas, pero kapag bigla itong nawalan ng ilaw, saka mo lang mararamdaman ang pagkawala. Ang problema, may mga tao ring matagal nang natutong mabuhay kahit wala ang ilaw na iyon, hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil matagal na nilang piniling huwag kang pahalagahan. At dito maraming tao nagkakamali. Iniisip nila na kapag tumahimik sila, biglang magbabago ang ugali ng taong matagal nang walang effort. Hindi ganoon gumagana ang tao. Hindi kayang baguhin ng isang linggong pananahimik ang taong ilang taon nang walang pakialam. Minsan ang katahimikan ay hindi para baguhin sila, kundi para buksan ang mata mo. Para makita mong baka ikaw na lang pala ang lumalaban sa isang laban na matagal nang tapos. At alam mo kung ano ang maganda roon? Kapag nakita mo ang katotohanan, hindi ka na kailangang magpanggap.
Hindi mo na kailangang isipin kung paano ka mapapansin. Hindi mo na kailangang gumawa ng drama. Kasi naiintindihan mo na ang halaga mo ay hindi sinusukat sa dami ng taong naghahabol sa'yo. Sinusukat ito sa respeto mo sa sarili mo. May isa pang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lahat ng tao ay pareho ng paraan ng pagproseso ng emosyon. May mga taong kapag tumahimik ka, agad kang hahanapin. Pero meron ding mga taong iniisip na baka gusto mo lang ng space, kaya rerespetuhin nila iyon. Kaya minsan, inaakala nating wala silang pakialam. Pero ang totoo, hindi lang nila gustong manggulo. Kaya bago ka magbigay ng kahulugan sa pananahimik at sa reaksyon ng ibang tao, isipin mo rin ang posibilidad na hindi lahat ng tao ay pareho ng iniisip. At iyan ang dahilan kung bakit mahalagang huwag gamitin ang pananahimik bilang laro. Mas magandang gamitin ito bilang paraan para mas makilala mo ang sarili mo. Kapag tahimik ka, mas naririnig mo ang sarili mong boses. Mas napapansin mo kung ano talaga ang nararamdaman mo. Mas nalalaman mo kung alin ang attachment at alin ang tunay na pagmamahal. Dahil ang pagmamahal, hindi laging maingay. Pero hindi rin ito laging naghihintay ng kapalit. May katahimikan na nagmumula sa sugat at mayroon ding katahimikan na nagmumula sa tunay na kapayapaan. At ang dalawa, magkaibang magkaiba. Alam mo, may isang tanong na bihirang itanong ng mga tao sa sarili nila. Bakit ko ba gustong tumahimik? Simple lang pakinggan. Pero kapag sinagot mo ito ng totoo, marami kang matutuklasan tungkol sa sarili mo. May mga taong tumatahimik dahil pagod na silang makipagtalo. May mga taong tumatahimik dahil gusto nilang protektahan ang kanilang kapayapaan. Pero mayroon ding tumatahimik dahil umaasa silang mapapansin, hahabulin, o pagsisisihan sila ng taong umalis. At dito nagsisimulang mawala ang tunay na lakas ng pananahimik. Kapag ang bawat minuto ng katahimikan mo ay may kasamang paghihintay ng mensahe, notification o tawag, hindi ka talaga malaya. Ang kontrol ay wala sa iyo. Nasa taong hinihintay mong kumilos. Isipin mo ang isang bangka sa dagat. Kung lagi itong nakatali sa pantalan, kahit gaano pa kaganda ang bangka, hindi ito makakarating kahit saan. Nakadepende ito sa tali. Ganyan din ang maraming tao. Mukhang matatag sa labas, pero sa loob, nakatali pa rin sa opinyon, atensyon at presensya ng ibang tao. Kaya kung gusto mong magkaroon ng epekto ang pananahimik mo, putulin mo muna ang tali. Hindi ang koneksyon sa tao ang unang pinuputol. Ang pinuputol mo ay ang sobrang pagdepende mo sa magiging reaksyon niya. Kapag nagawa mo iyon, may kakaibang nangyayari. Hindi mo na kailangang magkunwaring busy para magselos siya. Hindi mo na kailangang mag-post ng kung ano-ano para lang mapansin. Hindi mo na kailangang magparinig. Kasi ang taong may tunay na kapayapaan, hindi na kailangang mag-ingay para patunayan ang halaga niya. At alam mo ang nakakatawa? Kapag tumigil ka sa kakaisip kung ano ang iniisip nila tungkol sa'yo, saka ka mas nagiging kaakit-akit. Hindi dahil may ginagawa kang teknik, kundi dahil nagiging natural ka ulit. Napansin mo ba na may mga tao na kahit hindi nagsasalita ng marami, parang may dating pa rin? Pagpasok pa lang nila sa isang kwarto, napapansin na sila. Hindi dahil sila ang pinakamaganda. Hindi dahil sila ang pinakamayaman, kundi dahil komportable sila sa sarili nila. Hindi nila kailangang habulin ang approval ng kahit sino. At iyon ang confidence na hindi kayang bilhin. Ang confidence na ipinapakita, madaling mawala. Pero ang confidence na tahimik, iyon ang tumatagal. May isa pa tayong dapat pag-usapan. Minsan kasi, ang dahilan kung bakit walang epekto ang pananahimik mo ay dahil sobra ka nang naging available noon. Kapag alam ng isang tao na kahit ilang beses kaniyang baliwalain, babalik at babalik ka rin, hindi niya mararamdaman ang pagkawala mo. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil iyon na ang naging normal sa kanya. Parang paborito mong upuan sa bahay. Hindi mo iniisip iyon araw-araw dahil alam mong naroon lang palagi. Pero paano kung isang araw, wala na? Saka mo lang mapapansin. Ngayon may mahalagang paalala rito. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong maglaho para lang turuan ng leksyon ng ibang tao. Ang punto rito ay matutunan mong magkaroon ng sariling buhay. Maraming tao ang umiikot ang mundo sa iisang tao lang. Kapag masaya siya, masaya rin sila. Kapag malamig siya, buong araw na silang malungkot. Kapag hindi siya nag-reply, sira na ang mood nila. Napakahirap mabuhay ng ganoon. Kasi ibinigay mo ang susi ng kaligayahan mo sa ibang tao. At ang masaklap, baka hindi nga nila alam na hawak nila iyon. Subukan mong balikan ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo bago pa dumating ang taong iyon. Baka mahilig kang maglakad sa umaga. Baka mahilig kang magkape habang nakikinig ng paborito mong music. Baka gusto mong matuto ng bagong skill. Baka gusto mong magnegosyo. Baka gusto mong mag-ehersisyo.
Unti-unti mong ibalik ang mga iyon. Hindi para ipakita sa kanya na masaya ka, kundi dahil gusto mong maging masaya kahit wala siyang approval. May isang matandang lalaki ang minsang nagsabi sa akin ng isang simpleng linya na hindi ko makalimutan. Sabi niya, "Anak, kapag masyado mong pinapahalagahan ang isang tao, siguraduhin mong hindi mo nakakalimutang pahalagahan ang sarili mo." Napakasimple, pero ang lalim, kasi maraming tao ang eksperto sa pagmamahal sa iba. Handang magsakripisyo, handang maghintay, handang umintindi. Pero kapag sarili na nila ang usapan, doon sila nahihirapan. Hindi nila kayang sabihin, tama na. Hindi nila kayang lumayo kahit alam nilang sila na ang nasasaktan. Hindi nila kayang piliin ang sarili nila dahil natatakot silang baka tuluyan nang mawala ang taong mahal nila. Pero isipin mo ito, ano ang silbi ng pagpapanatili sa isang relasyon o koneksyon kung unti-unti namang nawawala ang respeto mo sa sarili mo? Hindi ba mas malaking pagkawala iyon? Kaya minsan, ang tunay na epekto ng pananahimik ay hindi nakikita sa reaksyon ng ibang tao. Nakikita ito sa pagbabago mo. Mas kalmado ka na. Hindi ka na madaling matrigger. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon mo. Hindi mo na kailangang ipilit ang sarili mo sa mga taong paulit-ulit namang ipinapakitang hindi ka nila pinapahalagahan. At doon mo mararamdaman ang kakaibang gaan. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil hindi mo na piniling buhatin ang mga problemang hindi naman talaga para sa'yo. May mga laban na hindi kailangang ipanalo. May mga tao na hindi kailangang kumbinsihin. At may mga relasyon na mas gumagaan kapag hindi mo na pinipilit. Kapag natutunan mo iyan, unti-unti mong mapapansin na ang pananahimik mo ay hindi na tungkol sa pag-asa na may hahabol. Nagiging simbolo na ito ng respeto sa sarili. At kapag ang isang tao ay marunong nang igalang ang sarili niya, may kakaibang aura siyang dala. Hindi niya kailangang sabihin na mahalaga siya. Ramdam iyon ng mga tao. At ang mga taong tunay na may pagpapahalaga sa iyo, hindi mo kailangang pilitin para manatili. Pinipili ka nila dahil gusto nila, hindi dahil natatakot silang mawala ka. May isang bagay na napansin ko sa maraming tao na dumaan sa matitinding heartbreak, pagkakaibigan na nasira o relasyon na unti-unting lumamig. Halos pare-pareho ang tanong nila. Ano pa ba ang dapat kong gawin para mapansin niya? At alam mo kung ano ang nakakalungkot, minsan mali na ang tanong. Dahil imbes na itanong mo kung paano ka mapapansin, baka mas magandang itanong mo, bakit gusto kong pilitin ang sarili ko sa taong kailangan pang kumbinsihin para makita ang halaga ko? Magkaiba ang dalawang tanong na yon. Kapag ang isang tao ay tunay na nagpapahalaga sa iyo, hindi niya hihintayin na mawala ka bago ka pahalagahan. Hindi rin niya kailangan ng matinding drama para maalala na mahalaga ka. Oo, normal na nagkakamali ang tao. Normal na may mga panahong nagiging busy tayo o nalulunod sa sariling problema, pero kung paulit-ulit na lang na ikaw ang nag-a-adjust, ikaw ang naghihintay, ikaw ang umiintindi, at ikaw ang laging nauubos, baka panahon na para aminin na hindi na balanse ang sitwasyon. At tandaan mo ito, ang pananahimik ay hindi paraan para parusahan ang ibang tao. Hindi rin ito armas para manipulahin sila. Ang tunay na pananahimik ay regalo para sa sarili mo. Regalo ito ng oras para makapag-isip. Regalo ito ng espasyo para gumaling. Regalo ito ng pagkakataon para maalala mong may buhay ka rin bukod sa taong palagi mong iniisip. Kapag dumating ka sa puntong kaya mong ngumiti kahit wala ang validation ng iba, doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Hindi ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pakialam. Ang ibig sabihin lang, natutunan mo nang huwag gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. May kasabihan na nagsasabing, hindi lahat ng umaalis ay kawalan at hindi lahat ng nananatili ay biyaya. Napakagandang paalala niyan. Kasi minsan, sobrang nakafocus tayo sa taong hindi tayo pinili, na hindi na natin napapansin ang mga taong totoong nandyan para sa atin. Ang pamilya, ang tunay na kaibigan, ang mga taong kumukumusta kahit wala silang kailangan. At higit sa lahat, ang sarili mong matagal mo nang napabayaan. Kaya kung gusto mong magkaroon ng epekto ang pananahimik mo, huwag mong isipin kung ano ang mararamdaman ng ibang tao. Mas isipin mo kung ano ang mararamdaman mo kapag pinili mong igalang ang sarili mo araw-araw. Kapag ginawa mo yon, may kakaibang pagbabago. Mas mahimbing ang tulog mo. Mas magaan ang dibdib mo. Mas malinaw kang mag-isip. At hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. Dahil ang tamang tao, tamang kaibigan, o tamang relasyon ay hindi mo kailangang habulin habang nawawala ang dignidad mo. Pipiliin ka nila dahil pinapahalagahan ka nila, hindi dahil natatakot silang mawalan. Kung may gusto kang tandaan pagkatapos mong panoorin ang video na ito, sana ito iyon. Huwag mong gamitin ang katahimikan bilang patibong.
Gamitin mo ito bilang panahon ng paglago. Huwag mong gamitin ang distansya para magselos ang iba. Gamitin mo ito para mas mapalapit ka sa pinakamahalagang tao sa buhay mo, ang sarili mo. Kapag natutunan mong maging masaya kahit walang pumapalakpak, magiging mas matatag ka. Kapag natutunan mong magmahal nang hindi nawawala ang respeto sa sarili, magiging mas payapa ang puso mo. At kapag natutunan mong umalis sa mga sitwasyong hindi na nagbibigay ng halaga sa iyo, mas marami kang espasyo para sa mga taong tunay na karapat-dapat sa oras, pagmamahal at tiwala mo. Ngayon gusto kong marinig ang opinyon mo. Naranasan mo na bang tumahimik sa pag-asang may hahabol sa iyo? O dumating ka na rin ba sa puntong napagtanto mong ang pinakamagandang epekto ng pananahimik ay ang pagbabago sa sarili mo, hindi ang reaksyon ng ibang tao? Ibahagi mo ang karanasan mo sa comment section. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong dumaraan din sa parehong sitwasyon. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share para mas marami pang tao ang makarinig ng mensaheng ito. At kung gusto mo ng mas marami pang usapan tungkol sa mindset, self-respect, relasyon, at mga aral na makakatulong para mas maging matatag ang buhay mo, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod nating videos. Lagi mong tandaan, hindi nasusukat ang halaga mo sa kung sino ang naghahanap sa'yo, nagme-message sa'yo, o humahabol sa'yo. Ang tunay mong halaga ay nagsisimula sa paraan ng pagtingin at paggalang mo sa sarili mo. Kapag natutunan mong piliin ang kapayapaan kaysa paghabol, ang respeto sa sarili kaysa desperasyon, at ang paglago kaysa pagpipilit, mapapansin mong unti-unting nagbabago ang direksyon ng buhay mo. Hindi man ito mangyari sa isang araw, bawat maliit na hakbang ay may malaking epekto sa paglipas ng panahon. Patuloy kang lumakad, patuloy kang matuto, at higit sa lahat, huwag kang matakot piliin ang sarili mo dahil sa tamang panahon, ang mga taong tunay na para sa iyo ay hindi mo kailangang habulin. Darating sila, mananatili sila, at pahahalagahan kanila sa paraang hindi mo na kailangang pagdudahan. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo, pahalagahan mo ang sarili mo at tandaan mo, ang pinakamakapangyarihang katahimikan ay iyong nagdadala ng kapayapaan, hindi ng paghihintay.